Ang buhay ay hindi lang pala para mabuhay sa mundo. Binigyan ka ng buhay dahil may rason ang Diyos para sa buhay mo. Ay, boring naman mag-isa. Mapuntahan nga yung tropa. Oh, taga na! Oh, sarap to. Nangyari ka gabi. Si Johnny ang ano, taya. Bah, may nag-doorbell ah. Kaya sandali ah, bubuksan ang pinto. May nag-doorbell, baka gusto atang mag-donate ba? Alak ka, Panalo yun! Oh, Brad, ikaw pala. Ayo, Brad, ikaw ba itong pumasok? Halika, pasok ka rito. Boring kasi mag sa labas. Ano ba problema? Ewan, gusto ko lang mag-aliw-aliw. Tama-tama. May ang mga tropa rito medyo nagkakasiyahan eh. Mukhang mag-enjoy ka rito. Halika, pasok ka. Tara, sige, gusto ko yan. Halika, pasok ka. Oh. Sige, Tara. Ayun, no? Basta. Ay, Bagong dating! gusto ko yan. Yun, no? Halo. Harap. Ubus na, binigyan ko kaya mo na. Daw sir, isang manok nga dyan, pati may kasama mang kahon yan. O, kahon, saka ano, Alfonso. Ayun? Oh, Chicken skin. Tapos. Mga Brad, kailangan na nating magkaroon ng cell group or Bible study siguro. Kasi kailangan natin ma-share ang salita ni Lord, di ba? Totoo talagang sinabi mo, Pastor. Kasi yun yung utos ng Panginoon. Yes, na talaga. tayo'y humayo. Amen. Para magbigay sa kanila ng good news about Kingdom of God. Amen, amen. Ano yan, Pastor? Kailangan natin umpisahin yan. Oo nga. Lalo na sa panahon na yan. Amen, amen, amen. Mukhang walang tao rito ah. Saan kayo yung mga tao rito? Mukhang may nagkakasayaan doon ah. Mabisita nga sila. Sige na. Uy! Mukhang nagkakasayaan ah. Balita mga bro. Okay na. Tali ka muna. Okay, Tagay na muna. Next time na lang. Kasi ako din. Ako din. Tapos ano, kagagaling ko lang trabaho. Sige, tagay ka muna. Ano ba naman yan? Kagagaling ko din yung Bible study. Sorry. Bible study daw. Galing Mas Bible. masaya rito! Mas masaya rito. Lahat na nakatira dito, manginginom. Mag-aaralan nyo lang naman yung salita ng kung ano man nakasulat doon. Ano ba? Magbigay kayo ng libro, pareho lang yan. Sigurado, magiging malakas ka. Okay lang. Ay, nako. Ano ba naman itong mga kasama ko sa bahay? Wala nang ibang ginawa kundi mag-inom. Kailan ko kaya sila ma-i-invite sa church? Sana dumiting yung araw na ma-invite ko rin sila at ma-experience nila yung na-experience ko sa Bible study. Gusto ng business, Brad? Uy! Brad, kumusta? Basta, Pastor. Saan ka pala? Saan kayo galing niya, Pastor? Ito, kasi business partner ko nga, si John, si John. Ako nakatira eh. Ano po ba? Kumusta? Dito rin po. Kumusta po kayo? Dito ka rin ba nakatira? Opo. Okay. Bahay lang pala tayo. Kasama namin sa simbahan. Pastor, maalala mo pa ba yung napag-usapan natin noon na pinagdarasal natin na magkaroon ng Bible study Oo, sa amen. bahay? At ayun na nga, mukhang pagkakaloob na ng Panginoon. Oh, praise the Lord. At binabalak ko po na imbitahan ko po kayo sa bahay para Kailan ba yan? mag-conduct ng Bible study. Amen, amen, amen. Tatawagan Praise the ko Lord. po kayo as soon as possible. Pastor. Amen, amen. Basta Glory to God. usapin ko lang sila mabuti. At Brad, kamusta? uy, kumusta? Balita. Naalala mo ba yung pumunta ka sa bahay, naginuhan kami ng mga barkada? Para napag-isip-isip ko na gusto sana ma-experience yung sinabi mo sa amin na magkakaroon ng invite mo kami sa Bible study. Pwede ba natin gawin yun? Ako, maganda yan. Magandang balita yan. At alam ko na matutuwa ang Lord yan.
At matagal ko na rin pinagdarasal itong pagkakataon na ito. Mabuti yan, Brad, at napag-isipan mo yan. Ayan mo, tatawagan ko si Pastor. Ngayon din, tatawagan ko na para ma-schedule natin yung Bible study. Hello, Pastor. Magandang gabi po. Pastor, good news. Mukhang matutuloy na talaga yung Bible study natin. Set up na natin sa Webes para makapunta kayo dito. Okay po. Okay po. Salamat, Pastor. Salamat. Ito na lang lagi na nanalo Mandaraya ka yata. Pare Hindi lang kayo marunong. Ano di marunong? Uy, basta. Brad, kumusta? Ayos Nabalitaan ko pala yung nangyari sa inyo nung sa araw Ano ba yung nangyari doon? Yeah, nagkagulo. Hindi na namin nakontrol yung mga, mga sarili namin. Dala siguro ng mga alasingan saka sa pag-iinom. Kaya nila na nangyari. Nagkagulong bigla. Hindi na pang-abot. Yan na sinasabi ko sa inyo Tagal ko na sinasabi sa inyo na tigilan niyo na yung pag-iinom tsaka pagsusugal. Walang magandang may dudulot yan. Sinasabi ko na sa inyo matagal na. Tsaka, diba, sinabi ko na sa inyo na iimbitahan ko kayo sa Bible study para mabago naman yung atmosphere natin dito sa bahay. Subukan niyo lang, Brad, na umaten para mabago yung pananaw ninyo sa buhay. Yan tawagan ko si Albert ngayon para maayos natin lahat, no? Okay, sige. Mas mabuti pa. Mabuti, no? Hello, Albert. Good evening. Pwede ka bang maimbitahan dito sa sa sofa natin sa sala para makapag-usap-usap tayong lahat at maayos yung nangyaring gulo. Sige. Salamat. Okay. Albert. Mabuti, dumating ka. Buka mo na. Salamat. Basta. Balita naman. Yun na nga. Tawagan kita kanina kasi gusto kong ayusin natin yung gulong nangyari nung isang araw. Bakit ano bang nangyari doon? Humingi ako ng kapatawaran. Sunny, Brad. Alam ko nagkaroon tayo ng alitan dahil nga sa sugal, nagkainitan. Inaamin ko man, nagkamali ako doon. And di ko na ulitin. Brad, pasensya na. Kalimutan mo na yun. Okay na kayo, Wala na yun. Okay na, next time, huwag mong bubus ng tubig. Chai, dapat. Hindi, biro lang. Bert, okay na? Okay na. Okay. Tamang-tama, mga Brad. Friday ngayon at parating pala sila pastor ngayon dito. Magkakaroon tayo ng Bible study. Okay ka lang ba? Pass muna ako kasi meron lang akong inaayos sa bahay. Meron lang akong konting aayusin problema. Sa akin na yun. Tsaka na lang akong attend sa Bible study pagka okay na. Sige. Pass muna ako. Ikaw bahala. Pero okay na kayo, ha? Okay na. Sige. Sige. Salamat. Salamat. At pasensya na, Brad. So, ulitin. Okay, Brad. Salamat. Ayun na nga, Pastor. Salamat ako sa Panginoon dahil natupad din yung matagal ko rin pinagdarasal. Amen. Praise the Lord. Magkaroon ng Bible study dito at nagpapasalamat din ako sa mga kasama natin dito. Ngayon na sila ay dumalo at naranasan din nila, Pastor, yung buhay na malapit sa ating Panginoon. Amen. You're still in control.
bago tayo magsimula, re-request ko si Brother June na mag-opening prayer para sa atin. Amen. Brother June. Okay, let us pray. Panginoon, maraming salamat, O Lord God, sa pagtipon-tipon namin dito sa bahay na ito, Lord. Maraming salamat, O Lord God. Dito ka ngayon, Lord, as welcome namin yung presensya mo, O Lord God. Yes. Dito sa Bible study na simulan dito sa residence nito. Magandang gabi sa lahat. Gusto ko lang mag-share sa Book of Romans chapter 12 verse 2. Sabi dito, be transformed by the renewing of our mind. So, bilang isang mga anak ng Diyos, kailangan po tayong mabago, matransform sa pamamagitan ng ating iniisip. Kasi ito po ang target ng demonyo sa atin. Yung isipan natin, kung hindi po mabago ang isipan natin, wala pong gaganap na pagbabago sa ating physical. Praise God, narinig natin yung salita ng Panginoon na magbibigay sa atin ng transformation. So, hindi lang itong araw na ito na gagawin natin. Kasi ang pagbabago sa tao, hindi yung isang bisis lang. Kailangan tuloy-tuloy po. So, kaya nga, merong gawain dito na Bible study talaga. Aatinan talaga na. Baguhin ang aming sarili, Panginoon. Mula ngayon, hanggang pagdating mo, Panginoong Hesus. Hallelujah. We give you praise, we give you glory. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Maalala ko nga pala bro. Gusto na kaya pala si Albert. Napansin ko lang ha. Simula nung inimbitahan ko siyang mag-Bible study Oo. hindi siya nagpapakita. Saan kaya yun? Kaya hindi ko rin napapansin tumatawag sa akin. Hindi ko rin nagbabanggit yun eh. Oo nga. Hindi na nag-message. Kaya. Saan na kaya napunta yun? Wala tayong magagawa. Hindi, may ano naman siyang pumunta rito. Maganda. Busy na. Tawagan mo nga sila, Sunny. Tawagan. Oh, hello. Sunny boy. Kamusta? Ay, medyo, alam mo na, meron lang akong inaayos na konting gusot. Pero pupunta ako dyan. Kailangan ko lang magpalamig. Sige. Punta ako dyan ha. Mga ano lang. On the way na ako. Hoy, Brad, musta? Uy, Musta? Nakadalaw ah. Oo nga, medyo, alam niyo na, medyo, Brad, medyo, meron lang akong inaayos sa bahay. Pero okay na yan. Kaya ako nandito para magpalamig. Tara, inom tayo. Ay, hindi na kami nag-inom. Tagal na. Agoy, Bago na kami. talaga ba? Sige. Ano tayo? Palipas oras, papiso-piso tayo, bara. Oo, hindi na rin kami nagsusugal, pre. Matagal-tagal na rin. Hindi na... Ano nangyari? Bakit biglang nag-iba yung... Ito pa yung tropang pinupuntahan ko lagi? Sa akin o Brad, simula nung nagkaroon ng Bible study dito, mas masarap pag-aralan yung salita ng Diyos kaysa pag-aralan mag-inom. Ano? Mas marami ka natututunan. Bible study? Anong Bible study? Ano meron? Ano nangyari? Parang nawala na yung ano natin Samahan na. Ano bang meron? Brad, pasensya na. Nagbago na kami as much as possible. Gusto na magbago. Ito yung Biblia para hindi pa ang ulit. Biblia ang lahat para magbago. Biblia? Bibigay mo sa akin? Nakakatawa naman. Mahal ng Biblia to. Nandito lahat ng salita ng Diyos na natutunan natin. Kaysa magsugal tayo at mag-inom. Amen. Walang may dudulot ang alat, Brad. Pasensya na. Ito ang Biblia, Brad. Pasensya na. Pero hindi ko tatanggapin yan. Wala naman ako mapupuntahan rito. Ano yan? Sige na. Alis na ako. Sige, Brad. Ikaw bahala. Basta kami, dito lang kami. Tama lang kami dito. Oh, Bert, ikaw pala. Uy,
Abo ka. Salamat. Brad, salamat. Nakarating ka. Ano naman. Ay, Brad, pasalamat din ako dahil patuloy in-invite niyo ako rito. Patuloy niyo pa rin ako i-invite. At ito nga, na kailangan ko ng kaibigan o someone na masasandalan ko sa problema ang dinadaanan ko ngayon. Actually, mayroon akong pinagdadaan ng problema sa bahay. But then, na-realize ko na kailangan ko ng Diyos na masasandalan. Tama yan, Brad. Kapag isip-isip mo. Ito yung Biblia na biniliwan mo. Ito nga pala ang pastor natin, si Pastor Bombi at si Pastor Luloy. Sila ang naging dahilan kung bakit kami nandito lahat at nagbabago para sa pagsasama natin lahat at maging mabuti sa Panginoon. Laging lang nandito si Lord. Lagi kayo nagagabayan. Huwag ka mawala ng pag-asa. Nandito kami mga kaibigan mo, susuportahan ka namin. Maraming salamat, Brad. Sa bawat hakbang, may pagkakataong magbago. Sa bawat pagkatalo, may pagkakataong magtagumpay. Sa bawat sugat, may pagkakataong maghilom. Hindi mo kailangang maglakbay mag-isa dahil may Diyos na naghihintay sa iyo. Sa kabila ng lahat ng unos, ang pag-ibig ng Diyos ay laging nariyan. Hindi kailanman maglalaho. Mahal ka ng Diyos at sa Kanya, laging may pag-asa.